Magandang gabi or magandang umaga po o magandang araw po sa sino man po na sa ngayon po ay nanonood or nakikinig. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataong muli na ibinigay na ito upang makapagbahagi po ng kaalaman po mula sa salita ng Diyos. Salamat po sa pagkakataong ito. Ang atin pong tema sa buwang ito ay may kinalaman po sa interceding for the youth, nation, and church. Yun po yung ating tema at ang naka-assign po sa akin ay sabi ko word and prayer for the youth. Yan po ang naka-assign po sa akin at ang napili ko pong basahin ay mula po sa aklat po ng Kawikaan pero bago ko po ito basahin, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, dakilang Diyos sa aming Ama. Maraming salamat po, Ama, sa oras na ito na kami po ay muli pong magbubulay, Ama, ng yung mga salita, O Diyos, upang madagdagan po ang aming kaalaman, Panginoon. Dakilang Diyos, patuloy po kayo na kumilos po, Ama, sa aming mga buhay, sa oras na ito, Lord. Ako po ay lumalapit sa tumihingi ng kapatawaran kung may nagawa man po akong mga kasalanan sa iyo, Panginoon. Maging maliit o malaki man, Panginoon, hinihingi ko po ito ng kapatawaran sa iyo. At hinihingi ko rin po na patuloy na linisin po ninyo ako ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Ang sa paglapit na ito, Panginoon, na ito na nga pong maging karapat dapat po ako sa iyo, Ama. Salamat po, Diyos, sa katapatan mo sa aming buhay, na sa kabila ng kahinaan namin ay nananatili kang tapat. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay kailan may hindi nagbabago, Ama. At salamat po sa lahat ng ito. Salamat po, Diyos. Ako po humihingi at maamot ng karunungan sa iyo upang ang pagbabahagi ko po ito na yung nga pong maging kapakipakinabang sa mga makikinig at manonood. Salamat po, Ama, na ang platform na ito ay patuloy na naghahayag ng iyong karunungan, ng iyong kaluwalhatian, ng iyong kapangyarihan. Salamat po, Ama. Gabayan po ninyo kami sa aming pag-aaral sa umagang ito. Ito pong aking dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Ang babasahin ko po ay nandito po matatagpuan sa chapter 4 po ng Kawikaan. Babasahin ko po hanggang sa Kawikaan 1 hanggang sa 9. Sabi po rito, dinggin ninyo mga anak ang turo ng inyong ama, sa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Pagkatiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't huwag na di mo pansinin, huwag ilayo sa paglini. Noong ako ay bata pa, nasa kupo pa ni ama, batang-bata, walang malay, tanging anak nga ni ina. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi sa aking mga aral, buong puso kang manangan, sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Huwag mong lilimutin o kayo tatalikdan, ang salita ko sa iyo, sa bibig ko'y bumubukal. Ang unawa ay hanapin, gayon din ang karunungan. Huwag mo itong babayaan, ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwan at ikay kanyang pababantayan. Unahin mo sa lahat, pagtuklas ng kalaman. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Kaalamay pahalagahan at kanya kang itataas. Bibigyang karangalan kapag siya'y sinakbat. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda anong inam at putong pa ng luwalhati sa buo mong katauhan. Yan po ang nakalagay po dito sa aklat po ng mga mangangaral mula po sa verse 1 hanggang verse 9 po. Kasi mahaba po ito hanggang verse 27. Pero hanggang doon lang muna tayo. Dito po ay makikita po natin na para po ito sa mga anak, sa mga kabataan, sa mga panahon ngayon po na kitang-kita po natin na ang ating mga kabataan ay inaagaw po ng dyablo. Inaagaw po yung panahon nila, inaagaw po yung panahon, yung mga kaisipan nila, at sila po ay napapamayanihan po ng gawa ng dyablo. Sa nababasa po natin sa Facebook, kung ano kayo sa mga balita about sa nangyayari sa mga kabataan natin, sobra pong nakakalungkot na ang mga kabataan ngayon natin ay sinisira po ng gadget ang kanilang kaisipan.
Nakakalungkot po na ito lang kailan ay may 2 kabataang lalaki na namaril na lang at napatay ang 3 at meron pang mga nasa ospital. Nakakalungkot din po na mayroong kabataang babae na bigla na lang pumasok sa kwarto ng grade 5. Siya po ay grade 8, 15 years old, 15 or 14. At nanaksak na lang po siya ng walang habas doon sa mga batang walang kalaban-laban. Ano nangyayari po sa ating bansa? Ang mga kabataan po natin ay napakalakas po ng loob na gumawa ng mga masasamang bagay na dahil ang pinangahawakan po nila ay hindi sila makukulong dahil po doon sa batas ng juvenile delinquency na ginawa po ni Kiko Pangilinan. Ang lalakas po ng loob nila. Bakit po, saan po sila humuhugot ng ganitong lakas ng loob na gawin sa kapwa ang masasamang bagay? Ano po ang kakulangan? Ano po yung talagang ugat ng problema? Ang ugat po ng problema ay ang kawalan po ng pagkilala sa ating Diyos. Kasi po kung ang mga kabataang ito ay lumaki sa isang tahanan na ang magulang ay nakakilala sa Panginoon, hindi po ako naniniwala na ang mga kabataang ito ay maninira ng may buhay, ng mga buhay, at kahit ang buhay nila ay sira din. Hindi ka sasakit ng kapwa mo sapagkat sabi nga po ng Biblia ay mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pag-iibig mo sa kapwa mo, sa sarili mo. Bakit po nangyayari itong mga bagay na to, itong mabibigat na bagay na to sa ating bansa? Hindi lamang sa ating bansa, maging sa ibang bansa na ang mga kabataan po ay pinaghaharian ng dyablo. Bakit po sasabihin kong pinaghaharian ng dyablo? Kaisipan po ng dyablo yung ginagawa nila, yung pumatay ng kapwa-tao nang walang kasalanan at even kung may kasalanan man sa kanila, wala pa rin karapatan na pumatay ka ng kapwa mo. Sobra po nakakalungkot ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Sobra po talaga na sabi ko nga, ano ang magiging solusyon ng gobyerno? Pero sa tingin ko, ang gobyerno po sa ngayon ay walang magiging solusyon. Bakit po? Ang gobyerno po mismo natin, problema. Siyempre, alam din mga bata na nagkakagulo kayo dyan, na bahala kayo, bahala din kami dito. Ito na po nangyayari sa bansang Pilipinas na mula sa ating pamunuan ay magulo. Ang mga bata po, ang mga kabataan natin ay nasisira ang buhay, nahahaling sa droga, nahahaling sa mga maling bagay, na gawin yung mga bagay na hindi karapat-dapat. Kung kahit paano ay nakakaano kayo sa mga balita, minsan ayoko na rin pong manood ng balita, parang nanlalaki yung ulo ko dahil puro problema na lang yung nakikita, pero walang solusyon. Parang sabi mo nga, paano na yung mga kabataan, paano naman yung matitinong kabataan na madadamay dun sa mga kagaya ng pananaksak na yun, yung pamamaril na yun. Makikita po natin, sobra po ang dami ng problema ng bansang Pilipinas. Na kung hanggang ngayon po ay hindi tayo kikilos, yun nga po yung sabi ko nga, kinakailangan po talaga makapag-share po tayo ng Word of God. Sipagan po natin, tama po yung sinabi po ni Pastor Eric Villanueva, yung guest po natin nung Sunday. Hindi po tayo dapat nakatuon sa program sa loob ng church. Tumuon po tayo sa mga kaluluwa sa labas. Magmalasakit po talaga na magbisita po ng mga bahay-bahay kasi handun po yung handun po yung mga kabataan na kinakailangan pong maabot. Abutin po yung mga magulang. Ay kung hindi po tayo magsisikilos sa mga panahong ito, kailan po tayo kikilos? Sige, sabihin po natin yung mga anak natin, iniingatan po natin yung mga apo natin, pinapangaralan natin. Stay pa po ba sila sa labas? Hindi na. Bakit po? Kasi po sa labas, maraming kabataan na hindi nakakilala sa Panginoon kasi ang magulang ay hindi rin nakakilala. At ano yung pamumuhay na ginagawa nila? Manakit sa kapwa, manlamang sa kapwa, magnakaw, manakit. Di ho ba? Paano pa natin masasabing yung ating bansa ay maglalakad ka ng safe? Yung ating mga apo, yung ating mga kaanak ay safe pa sa labas? Hindi na po.
Maliban po talaga na una po, ang pwede na lang po nating gawin na pwedeng mag-ingat sa atin ay ang ating Diyos. Ipag-pray po sila araw-araw na ingatan sila sa bawat paglabas nila ng ating bahay hanggang sa makabalik po sila. At ipag-pray din po natin yung mga kabataang naliligaw ng landas kasi po talaga kitang-kita po talaga natin ngayon na ang mga kabataan po ay walang pagkatakot, walang pagkilala sa Diyos. Kasi kung ang mga kabataan pong ito ay nakakilala sa Panginoon, hindi po nila gagawin ang mga bagay na iyon. Matatakot po sila sa Panginoong Diyos. Talaga pong sa mga panahong ito, kinakailangan po, nagdi-D5 po tayo, di ba? Nagpapalakasan tayo, nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Hindi po manatili na ang D5 ay D5 lang po sa bahay-bahay, kundi manatili po na matuto at i-apply po yung natutunan. Lumabas po tayo. Abutin po natin yung ating mga kapwa na nasa kapaligiran lang. Abot po ng ating mga lakarin. Kasi po, lalo na po dyan sa, napakarami po dyan sa bandang, ang Perez po meron na. Ang Umboy meron na po. Dito po sa may Pilapil, dito po sa Nyugan, doon po sa likod ng balsa, madami po doon. Madaming kabataan. At tayo po ay nagdi-D5, hindi lamang po para, sabi nga, sa D5 po natin, tayo kain na kain ng Word of God. Pero kailangan po yung kinakain natin, ma-digest natin na maayos, para po yung ating nakain ay ma-share po natin yung ating mga natutunan, hindi lamang po tayo, kayo, kami, hindi po. Dapat po lahat kung natututunan po natin, wag po tayong makontentong nagkikita-kita lang kung anong araw yung schedule natin, kundi bawat grupo po ay lumabas. Ito po yung ating mithiin na maabot po, sabi ko nga po, kung kahit po paano magkaroon ng schedule na makalabas, puntahan yung mga bahay-bahay na para po ang mga hindi po nakakarinig ng salita ng Diyos ay makarinig. At kapag sila namulat ay ipalaki nila po sa kanilang anak, gawin po nilang puhunan yung salita ng Diyos sa pagpapalaki sa anak. Kasi po ako dati noon pong maliit pa yung aking bunso, nabiyuda po ako ng maaga 12 pa lang yung bunso ko Kumbaga nasa edad na napakakulit. Nakulit po. Parang sabi ko nga, kaya ko pa ba itong disiplinahin? Wala na akong partner wala na pa yung asawa ko Sabi ko parang susuko ako pero hindi ko siya isinuko. Talaga sinaga ko siya sa disiplina, pangangaral ng salita ng Diyos at purihin po ang Panginoon. Ang batang noon ay napakakulit ay napalaki po ng maayos sa tulong po ng Panginoon. Wala pong akin kundi mula po sa Diyos yung karunungan na yun. Sabi nga, dati nga po yan, ko lang po ng konti sa inyo na pag pinalo ko po siya o kaya hindi ko pinalabas, kasi po minsan, yung sobrang ayaw nang pumasok ng bahay. Gusto puro laro na lang. Huwag siyang pakialaman dahil bakit daw yung iba. Ano daw yun? Pwede sa mga nanay. Kahit na ginagabi na, bakit daw ako? Ang aga-aga daw, 6 pa lang ng hapon. Kinakailangan papasok na siya. Ganun po yung anak kong bunso. Madaming reklamo po yun Tapos po, minsan, tinali ko talaga siya sa upuan para hindi siya makalayas. Napupuslitan po ako Kasi, ginawa ko, tinago ko yung mga short niya. Pati brief niya, tinago ko, sinusian ko. Aba, ginawa ng yung kanyang sando ay hinila pa ibaba at nilagyan perdible, nakalabas din uli. Ako, ang kulit po nung anak ko na yun, sabi sa inyo. At sabi ko nga, nung dinidisiplina ako pa daw yung isusumbong sa Bantay Bata by the time kasi laging nagpa-plus sa TV yung Bantay Bata. Susumbong daw niya ako kasi pinapalo ko daw siya. Inunahan ko po yung anak ko, sinumbong ko sa Bantay Bata. Sabi ko, may bata po na nga abuso dito ng nanay. Dinala ko po sa DSWD, pinadala doon nung head dyan sa DSWD Malabon. At kinausap siya. Nakatulong naman po talaga. At syempre po, gabay po ng Panginoon. Sa Diyos po kayo hihingi ng tulong. Kapag dumadating yung panahon na parang suko po kayo dun sa kakulitan ng anak nyo, sa mga anak ko po kasi, siya po yung pinakamakulit kung sino pa yung bunso ko. At siya pinakamaraming palo. Yun po yung Pero nung pong nag-mature na siya, nagpapasalamat po siya sa akin kasi kung hindi raw po ako yung nagpalaki sa kanya,
at hindi ko po siya nadisiplina, baka napariwara siya. Sa awa po, tulong ng Panginoon, yung anak ko na yon, kahit po makulit, hindi po nagbagsak ng kahit minsan niya mula high school mula elementary hanggang natapos po ng college. Kaya nga po nung nakatapos po ng college yun, naiyak po yung anak kong panganay kasi siya po yung nagpaaral doon. Sabi daw niya sa sarili niya, kahit ilang taon ka pa bago ka makatapos, mag-aaral ka, hindi ka hihinto. Nakita niya, nagdire-diretso naman po ng natapos siya sa tamang panahon. Ano po yung sinasabi ko? Hindi ko po pinagmamayabang yung nagawa ko para nagpagabay sa kanya. Hindi po. Naniniwala po ako na yung ginawa kong paggabay sa kanya ay ginabayan din po ako ng Panginoon kasi bilang nanay, nauubos po yung pasensya nyo. Nauubos po yung mga idea nyo kung paano po siyang paaamuin, kung paano siyang palalakihin. Pero dumating po yung time talaga na sabi ko nga po sa mga kasister ko, need ko na ng help, kailangan ko ng reinforcement ng prayer kasi hindi po ako basta yung kaagad sa pag-pray nyo ko, hindi po ako ganong tao. Ako kasi, sabi ko, yung Diyos, nandyan lang sa tabi ko at alam ko na hindi niya ako pinababayaan. Pero nung panahon po, nagpapalaki ako ng anak ko, doon sa bunso kong yon, sabi ko, help naman, pakipray nyo naman yung anak ko. At talaga pong sabi ko nga, kung sa sarili ko, wala po akong kakayanan para po maiayos siya. Pero salamat po sa Panginoon talaga na ang salita ng Diyos ay pwede niyong gamitin para sa Kanya. Kasi dati po sasabihin ng anak ko, bakit mo ako pinapalo, Nay? Hindi mo ba ako mahal? Sabi ko, mahal kita, kaya kita pinapalo. Kasi kung hindi kita papaluin, hindi mo malalamang mali ka. Tsaka sabi ng Bible sabi ko, tingnan mo, basahin mo sa Kawikaan. Di ba? Basahin mo, wag mong ilalayo pamalo sa bata. Ibig sabihin, pwede kang disiplinahin, wag lang papatayin. At yung bata po ngayon na yun ay 38 na po siya ngayon, yung bunso ko. At masasabi ko pong napaka-bless ko bilang nanay kasi po napaka mapagmahal po niya at nakita ko rin po sa kanya yung heart ko na kapag po nakikita niya may mga tinutulungan ako, pati siya nakikitulong din. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon na iba pa rin po yung mga bata na kahit may kakulitan ay tiyagain po na paramdam yung pagmamahal, na ano man yung maramdaman nating problema, lagi tayong nahandyan, niyayakap natin sila, sinishare yung salita ng Diyos, pinagtsatsaga ang akayin sa church. Ito po yung napakalaking puhunan, hindi po pera. Puhunan po sa pagpapalaki sa anak ay ang paglalapit po sa Kanya sa Panginoon. Kasi ang Diyos po ay may magagawa kapag dumadating tayo sa point na parang nahihirapan tayo. Even po dun sa finances po sa pag-aaral niya. Mag-exam na po, hindi ka maka-exam kapag wala po kayong promissory note or wala pa kayong bayad sa tuition. Pag hindi pa po nakakapagpadala yung anak ko, kukulitin ako noon bago matulog, Nay, exam na namin bukas, hindi pa tayo nagbabayad ng tuition. Sasabihin ko sa kanya, huwag ka kasi sa akin manghingi, mag-pray ka bago ka matulog. O kinabukasan ho ng umaga, ay nag-pray ako oo, meron ka ng pambayad. Ganun po naman katapat ang Panginoon na sabi ko nga, gusto lang niya lagi tayo naglalambing sa Kanya. Bilang tatay, sabihin mo sa Kanya yung kailan ka masaya, kailan mo siya kailangan, at kung kailan talaga yung panahon na sasabihin mo sa Kanyang, kayo na po Panginoon ang bahala. At ang Diyos talaga, bahala siya talaga kasi siya po ay Diyos. Sometimes po nakikita ko yung kakulangan ng pamilya sa mga kabataan ngayon na sabi ko nga, saan na patungo ang ating mga kabataan na kung hindi po aayusin at magpapaayos sa Panginoon ay mapapariwara. Kaya po tayong mga nakakilala sa Panginoon, huwag po tayong makontento na basa lang tayo ng basa, nabibless tayo, naka-involve tayo sa programa ng church, pero wala po tayong involvement para po ang kapaligiran ay masaturate ng salita ng Diyos. Ito po ang kailangan ngayon. Sabi nga, pasukin po natin yung mga kuta ng kaaway.
Hayaan po natin sila yung lumayas. Hindi po sila yung mamayani sa buhay po ng ating mga kabataan. Sa buhay po ng mga tao na sabi nga nawawala ng pag-asa. Kailangan po nila si Christ. Kailangan po nila ng Diyos. At tayo po yung gagamitin doon. Wala pang iba. Tayo po ay mag-aral, matuto, humayo. Ito po yung pagkatawag ng ating Panginoon sa atin. Habang tayo po ay malakas pa. Kasi ako po kagaya ng 71 na po ako. At sabi nga, marami na rin pong nararamdaman. Pero gusto ko pa rin po na, sabi ko nga, maging kapakinabangan yung buhay ko sa harapan ng Panginoon. Kaya po, pag malasakitan po natin yung ating mga kabataan, wag po tayong magsawang igabayan po sila. At wag po tayong magsawa na mag-quote ng Bible verse, ipaliwanag sa kanila. Kasi po kahit nag-church yung mga iyan, minsan makulit din po yung mga iyan. Pero kaya po narito tayo para po sila gabayan. Kasi hindi pa po sila nagmamature. At lalo naman po, yung mga hindi talaga kilala ang Diyos. Ano pa? Di ho ba, di mas malala po yung kalagayan. Kaya handyan po yung mga kabataan na mababasa nyo na lang, tumalon doon sa may LRT. Di ho ba? Naka-uniform pa. Mababasa nyo na lang, nagpakamatay. Bakit po? Kasi po magulo yung isip nila. Hindi nila alam kung bakit sila nilikha ng Panginoon, ano ang plano ng Diyos sa kanila. Ang mga magulang po ay may malaking tungkulin sa mga kabataan ito. At kinakailangan pong abutin po natin ang mga magulang, ang mga kabataan, at sila man po ay makarinig ng salita ng Diyos. Pagkilala sa Panginoon, alam kong ito po yung magiging susi para mabawasan po yung gulo ng Pilipinas. Bakit po maraming nagnanakaw? Wala silang takot sa Diyos eh. Alam nila yung pangalan ni Christ, pero si Christ ng religion ang alam nila. Na mangumpisal sila, magkomunyon, lumuhod, uwi. Tapos balik na naman sa dati. Akala po ng tao, ganun po ang Diyos, pero hindi po ganun ang Panginoon. Alam po natin yan. Kaya, ano po ang dapat gawin ng mga mananampalataya? Lumabas po. Lumabas sa iglesia, humayo, at patuloy na ipahayag po ang salita ng Diyos upang maabot po ang mga kabataang ito. Magulang ang importanteng maabot, and then mga kabataan. Kasi po, ang nangyayari, minsan yung kabataan ay nag-a-attend na, tumitigil pa, bakit po? Eh, yung magulang siya pa yung hadlang. Imbis na magpatuloy yung kabataan, hadlangan pa. Kasi nga, magulang mismo. Kaya ano po yung susi doon? Kumayo po tayo. Abutin po natin yung mga magulang na sabi nga sila po yung dapat na gumagabay sa mga kabataan. Huwag po tayong manahimik lang. Manalangin po tayo, humayo po tayo, at matuto po tayong magbasa po ng salita ng Diyos, panghawakan yung mga promises ni God. Sabi nga dun sa Ephesians 3:20, sabi po sa Ephesians 3:20, sabi po, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. It seems na ang daming imposibleng bagay sa ating kapaligiran, na kahit binasa ko po itong chapter 4 ng Kawikaan, makikita natin puro pangaral ito sa mga kabataan. Pero kung hindi po sila maaabot ng salita ng Diyos yung mga magulang nito, ang mga kabataan pong ito ay mag-i-struggle. Mag-i-struggle ng sobra-sobra. Kaya po yung ating, sabi nga, imposible sa ating paningin, ang sabi po ng Ephesians, hingin po natin sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ang makagagawa ng higit-higit sa ating mga ninanais, mga ninanasa ng ating mga puso. Kaya po, samahan niyo po ako sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, dakilang Diyos, dakilang Ama aming Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, kami po ay lumalapit sa sa oras na ito. Amin pong itinataas sa iyo, Panginoon, ang mga kabataan po ng bansang Pilipinas, Ama. Lord God, nakikita mo po kung gaano kabigat ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Ang mga kabataan namin ay nasisira ang kanilang mga kaisipan sa mga droga, Panginoon, sa mga masasamang bisyo, O God, sa masasamang kabarkada. Panginoon, nahabag po kayo sa aming mga kabataan na siyang pag-asa ng aming kinabukasan.
Tulungan mo po kami, Ama, na gamitin mo ang bawat isa sa amin na maabot po ang mga kabahayan sa kapaligiran namin, ang mga kaluluwa, Panginoon, na naghihintay lamang, Panginoon, sapagkat sinabi mo nga po, hinog na, Panginoon, ang mga anhin sa bukid. Ngunit ipanalangin ninyo na magpadala ng manggagawa ang Panginoon. At kami po ay isa sa mga manggagawang iyon, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, ng malakas na pangangatawan, ng malinaw na kaisipan at higit po sa lahat, ng malalim na kaugnayang espiritual sa iyo upang ang mga bagay na ito ay aming pong masunod, amin pong magawa alang-alang po doon sa mga kaluluwa, Panginoon, na kailangan na po, Panginoon, na makarinig ng iyong salita. Patuloy na gabayan po ninyo kami, ang churches po ng CLF, Panginoon, sa lahat ng lugar dito sa Pilipinas, Ama, sa Apayao, Panginoon, sa Batangas, Panginoon, sa Payapa, maging sa Talahiban, O God, sa Bukawi, Panginoon, sa Umboy, sa Perez, Panginoon, ang church ng Nabotas, Panginoon, na ngayon ay nasa Letre, Ama, sa Valenzuela, O God, Panginoon, gamitin mo po ang mga iglesyang ito, maging ang iglesia ng Malabon, Panginoon, na tunay nga po na ma-spread yung mga salita mo sa aming kapaligiran, na mahayag na patuloy ang mga salita mo upang maraming makarinig, maraming maligtas, maraming magabay ang mga kabataan, Panginoon. At kami bilang mga mananampalataya, nawa po, Ama, makita ka sa amin, O Diyos, na hindi lamang kami nagsasalita, Panginoon, kundi nararamdaman ng aming mga binabahanginan kung gaano mo kami iniibig at iniibig mo rin sila sa pamamagitan namin. Panginoon, bigyan mo kami ng katapangan upang patuloy na maihayagan yung salita, O Diyos. Pagpalain mo po ang lahat ng mga churches, ang mga manggagawa, Panginoon, ang mga pastor na nangunguna, nabigyan mo po sila ng malinaw na idea kung paano po ito maipapatupad ng maayos sa God, maabot ang mga kabataan sa aming kapaligiran, Panginoon. At ikaw din po, Panginoon, ang tumugos sa aming mga finances, Panginoon, upang magawa ang lahat ng bagay na ito. Lord, patuloy pagpalain mong aming mga kapastoran, Panginoon, ang aming bishop, Pastor Alvin, O God. Salamat po sa kanyang buhay na patuloy na ginagamit mo upang pangunahan po, Panginoon, ang mga churches ng CLF, Panginoon. Ang aming mga kapastoran, Amasin na Pastora Anching, Panginoon, Pastora Be, si Pastora Tess, Panginoon, Pastor Purdy, Pastor Alan, Panginoon, Pastor Miguel, Panginoon, Pastor Kevin, O God, Panginoon, Lord Jesus, din po si Pastor Rolly. Patuloy na bigyan mo sila, Panginoon, ng fresh na kaisipan na patuloy upang mapangunahan nila mga churches na hinahawakan nila, Panginoon, ng may kaamuan, ng may karunungan, Panginoon, upang ang lahat ng ito, Diyos, ay maging kapakinabangan sa lahat ng nakapaligid sa amin. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. At Lord, ikaw din po yung patuloy na umabot sa mga may karamdaman, Panginoon. Sapagkat ikaw po yung source ng aming lakas, source ng aming kagalingan. Eh Lord, sa pangalan po ni Jesus, sa amin pong hinihiling, na ibangon mo po sila mula sa karamdaman patungo sa kagalingan at kalakasan in Jesus' name, Panginoon. At Lord God, maraming salamat po sa buhay ng bawat sa mga anak mo na nangunguna po, Panginoon, sa mga gawain. Patuloy pagpalain mo sila, Panginoon, ng malakas ng katawan, Panginoon. At higit po sa lahat, ang matatag na pananampalataya sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa oras na ito. Sa iyo po, Panginoon, ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, ang lahat ng kalwalhatian sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Lahat po ng ito ay aming sinasamo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Thank you, Lord.